Magandang umaga mga par. Ngayon gagawa tayo ng cord extension wire na outlet. So ang gagamit nating material ay may heavy duty male plug, surface type inconvenience outlet, at saka yung duplex stranded wire. So yan, binilatan ko na yung kabilang dulo ng wire. Yan makapal yung wire na gamit natin, yung insulator. At wag tayong gagamit ng mga maliliit na wire gaya nito kasi mabilis itong masira. Yan, kitang-kita yung diferensya na mas makapal yung gagawin natin ngayon. Kasi tingnan nyo po at pumutok yung convenience outlet nya at mabilis na nasugat yung insulator ng maliit na wire. So gagawa tayo ng mas makapal na wire. Yan, gamit tayo ng mas magandang wire kasi yan ang terminal ng plug. Yan, dyan natin kakabit yung dalawang dulo ng wire dyan sa magkabilang terminal. Ang tamang paglagay ng plug ay pag ganito, hindi dapat pabugsok. Yan dapat ganyan. Yan ang pagpasok ng wire, dandan lang. Yan. So yun, yung binatang kong wire ay tama lang doon sa terminal ng plug kasi pangit yung may exist na wire na makikita. Kailangan walang wire na makikita dyan, kaya dapat malinis at mahigpit. Kailangan mechanically at electrically secured ang paghigpit natin ng maid plug kasi kadalasan umahawak yung mga bata o yung ibang gumagamit minsan dito sa cord din hawakan pagbunot ng saksakan. Kaya kailangan nating higpitan ng maigi yung terminal, yung screw sa terminal. Yan. Gagawin lang natin yan sa magkabilaan. Yan, higpitan lang natin siya na maigi. Ganyan lang po kasimple gumawa or kumabit ng male plug. Pwede nyo rin itong gawin sa bahay kasi wala kayong maasahan na marunong gumawa. At least sa pamamagitan nitong video na to ay matututo kayo kung paano gumawa ng extension cord para sa outlet nyo sa bahay. Kasi medyo mahal na rin yung labor ng electrician ngayon. DIY na lang, do it yourself. Sa pamamagitan ng video nito makagawa kayo ng extension outlet. Yan, higpitan na natin siya. So yan, tapos na natin higpitan yung mga bawat terminal ng mga wire. So ganyan, dapat malinis pa rin kagawa natin at secure. Yan, higpitan natin yung tatlong screw, tapat lang natin sa butas ng hawakan ng maid plug. Yan, at higpitan natin.
naman, ikakabit naman natin yung convenience outlet. So ginawa ko na yung hook sa dulo ng wire at kakabit na natin dito sa convenience outlet. Yan, dalawang tornilyo na yan, yung terminal ng bawat wire. So dyan natin kakabit yung magkabilang wire dyan sa dalawang screw na yan. Make sure na walang mag-overlap na kahit isang strand dyan sa plate para maiwasan natin yung spark or pagkasunog ng convenience outlet. Kasi kapag meron yan dyan nag-overlap kahit isa, pag sinaksak natin yan ay mag-spark agad yan. Kasi mag-cause siya ng shortage. So yan, kailangan nating malinis yung paggawa dyan at paghigpit sa outlet. Kailangan hindi siya loose, kasi pag loose siya, magkakaroon din naman siya ng mas mataas na resistance pag loose yung screw natin na magdudulot ng sunog. Okay, yan. Yan. So yan mga par, tapos natin kabit yung wire sa bawat terminal. Malinis siya, walang strand na nakalabas dyan sa bawat screw. Yan, walang overlap dyan sa bawat terminal, so safe siya. Sa tingin ko, electrically at mechanically secured yung gawa natin. So pwede natin natakpan. Yan, dalawang screw na tatanggalin natin bago takpan, kasi bawal mayroon diyang mga foreign object sa loob ng convenience outlet. Kasi pag natanggal yan, pwedeng mag-cause yan ng shortage dyan. So, tatanggalin muna natin yan. Tanggalin natin yan bago natin takpan. So natanggal ko na yung screw at ngayon tatakpan na natin yung convenience outlet. Kailangan sakto yung pagtakip natin para hindi mabasag yung convenience outlet at yung wire hindi masugatan, kasi pag nasugatan yan, it may cause shortage pa rin. So yan, kailangan hindi masyadong mahigpit kasi baka may biyak din yung convenience outlet, kasi made of plastic lang yan. So, kailangan yung tamang-tamang higpit lang, ganyan. Bali, tapos na tayo gumawa ng cord para sa extension wire natin. So yan, pwede natin siyang i-test muna bago i-energize. So gagamit tayo ng tester pag test natin dito sa convenience outlet. Yan, itong multi-tester natin, siset natin siya sa continuity. Okay, sa ohms na symbol. Okay, test natin. Okay naman, good naman yung tester natin, gumagana. So check natin yung continuity ng outlet. Kailangan pumalo siya. Ibig sabihin, pag pumalo siya, magkakarugtong yung plate, walang putol yung plate. Yan, pumalo naman siya. Ibig sabihin, okay yung plate dito sa isang hanay ng convenience outlet. Yan. Yan, bawat butas ay kailangan natin i-check. Yan, lahat naman gumagana. Okay, kailangan hindi siya pumalo, kasi pag pumalo yan, shortage yan. Kapag hindi, okay, walang shortage na nangyari dito sa convenience outlet. So pwede na natin siyang energize kasi walang shortage. So okay naman, i-check natin yung bawat butas dito sa isang plate kung magkakarugtong, kung okay ba yung plate dito sa kabila. Kailangan pumalo yan. Okay, pumalo.
Okay. Test naman natin sa pangalawang butas. Okay. Okay naman. Pumalo naman siya. At sa last na butas. Okay. So, okay yung convenience outlet natin. Ngayon, i-test naman natin siya. At naka-energize na yung outlet. Test natin yung kung gumagana ba yung ating ginawa. So, plug in na natin yung charger ng cellphone. At i-test na natin kung okay, kung gumana. So, okay naman, gumana siya. So, ngayon, nakagawa na tayo ng extension outlet natin para sa ating bahay. So, yun. Charge naman siya. So, okay yung gawa natin. So, dito sa video nito, matututo kayo kung paano gumawa ng extension cord. So, yan. At dito naman, gagamit tayo ng tester kung alin ba dito yung live at saka ground wire or tinatawag nilang neutral. So, yung paggamit ito, hawakan mo lang yung pinakaitaas. Yan. Nabili ko pala to sa Inco. Sumura lang to. I think 99 pesos lang. So, pag umilaw yan, ibig sabihin live. Kapag hindi, ground or neutral. So, hindi siya nag-ilaw, ibig sabihin neutral siya or grounded wire. Yung isa naman ay umilaw, ibig sabihin yan ang live wire. So, hanggang dito lang yung video natin ngayon. Sana meron po kayong natutunan at maraming salamat. Make sure na mag-follow po kayo at mag-subscribe para update po kayo sa mga bagong videos ko. So, maraming salamat po.